Hi Sir Bob, magandang araw sa inyo. Tawagin na lang akong Juliana, 32, from Bacoor, Cavite. Judge me if you like pero nagmahal lang naman ako na naging dahilan ng paghihirap ko hanggang ngayon. Isang karanasan na hanggang sa pagtanda ko ay takot pa rin ang nangingibabaw sa buong pagkatao ko. Nakilala ko yung asawa ko sa isang salon na pinagtatrabahuhan ko dati. Isa siyang pulis na regular customer namin. 24 pa lang ako at that time at siya naman ay 36. Nagkamabutihan kami. Buntis na ako nung malaman ko na pamilyado na pala yung asawa ko. Pinag-awayan namin yon, lalo na nang malaman ko na malaki na ang mga anak nitong 3 babae. Dahil nga nagmahal lang ako, kaya pinaglaban ko yung karapatan ng anak ko. Pinatawad ko siya. Pinili kami ng asawa ko. Bago kami lumipat ay nagbanta ang unang asawa ng asawa ko. Tawagin na lang natin siyang Rona. Pinagbantaan niya ako na hindi niya raw ako patatahimikin at pagdudusahan ko ang ginawa kong pangaagaw sa asawa niya na naging asawa ko na nga rin. Suwabe lang naman yung unang 8 buwan ng pagbubuntis ko hanggang sa sumapit na yung kabuwanan. May nararamdaman na akong kakaiba sa katawan ko. Tinutubuan na rin ako ng maliit na butlig na may nanapa sa loob. Nagkaroon din ako ng maraming tigidig sa muka. Since first time ko nga noon ay binaliwala ko lang dahil inakala kong normal lang ito sa isang buntis na lalaki ang anak. Kumbaga dala ng hormones. Pero one time, matinding takot ang naramdaman ko. Baliwala yung asawa ko nito. Ako at yung kapatid ko lang ang naroon. Sa kalagitnaan ng gabi, bigla akong nagising dahil narinig ko na tinatawag ako ng kapatid ko. Sinalubong ako ng malamig na hangin mula sa bukas na bintana, pero tagaktak ang pawis ko. Init na init ang pakiramdam ko na para ba akong sisindihan na hindi ko malaman. As in sobrang init talaga. Pumangon ako para kumuha ng tubig sa kusina at para i-check na rin yung kapatid ko. Pero nagimbal ako nang makita ko yung kapatid kong nakahandusay sa kusina at walang malay. Dinaluhan ko siya agad pero natakot ako nang makita ko na napakaraming uod na gumagapang sa buong katawan ng kapatid ko. Napatili ako nang wala sa oras. Naragdagan yung takot na naramdaman ko nang mula sa mga tumubong butlig sa katawan ko ay naglabasan ang napakaraming maliliit na uod. Mas lalo akong nanginig sa takot nang maramdamang parang may humawak sa balikat ko. Pag-angat ko ng ulo ay bumungat sa akin ang dugo ang muka ng kapatid ko. Sabog ang bibig nito at halos lumuwa na ang kaliwang mata. Grabe ang nararamdaman kong takot noong mga oras na yon, lalo na nang ngumisi siya. Iyak ako ng iyak habang tinatakpan ko yung muka ko. Paniyubyub naman sa balikat ko yung kapatid ko noon na that time ay puno ng pagtataka. Pero para sa akin ng gabing iyon ay patay siya na bumangon. Halos 1 oras niya rin akong pinakalma nun. Dumating yung asawa ko bago ako muling nag-angat ng muka. Naguguluhan pa nga ako nang makita ko yung kapatid ko na walang kahit anong bahid ng sugat. Kinabukasan, pina-check up nila ako. Ang sabi ng doktor, overfatigue raw ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng mga hallucinations. Pinagbabawalan na rin ako manood ng scary o madramang palabas. Bantay sarado rin ako ng asawa ko. The day bago ako manganak, ay bigla na naman akong nagising na pinagpapawisan. Matinding lamig ang naramdaman ko kahit hindi ako nilalagnat. Babangon na sana ako nang bumungat sa harapan ko ang isang nakakakilabot na nilalang. Sobrang itim ng nilalang na nakalabas ang mahabang dila. Nakadilat din ang malaki nitong mga mata habang naangising nakatitig sa akin. Gumagapang ito papalapit sa akin. Takot na takot ako noong mga oras na yon. Grabe yung ginawa kong pagtili. Hindi ko kasi malaman kung papaano paalisin sa harapan ko yung nakakakilabot na nilalang bago ako mawala ng malay. Ayon sa kapatid ko na naririnig niya ako nagsisisigaw kaya nagmadali siyang puntahan ako sa kwarto. Nadatnan na lang niya akong walang malay.
Akala nga niya ay nagkamali lang siya ng narinig. Nang magising akong muli ay hindi niya raw malaman kung ano ang pinagtututuro ko. Kaming dalawa lang ang naroon sa bahay. Hanggang sa isugod na ako sa ospital dahil pumutok na yung panubigan ko. Isang autistic child ang panganay namin ng asawa ko. At every time na magbubuntis ako ay nagkakaroon ako ng nakakakilabot na hallucinations. 4 na yung anak namin ngayon. 3 babae na parehong may kapansanan at isang lalaking may autism. Hindi ko naman pinagsisisihan na ipanganak ko sila, pero hindi pa rin maiaadi sa akin kung totoo bang sinumpa kami ni Rona. Genetically, wala sa angkan namin o angkan ng asawa ko ang katulad ng kalagayan ng mga anak namin. Naawa tuloy ako sa mga anak ko nang dahil sa pagiging kabit ko ay nadamay pa sila. Masakit man isipin pero ito na yata yung karma ko sa pangaagaw sa asawa ng iba. Pinatingnan ako ng kapatid ko sa albularyo at nalaman nga na galit daw sa akin ang gumawa ng nakakakilabot na experience ko tuwing nagbubuntis ako. Ayoko rin namang gantihan dahil aminado ako na may kasalanan ako sa mga nangyayari sa akin at sa aming pamilya. Kung nakikinig ka man ngayon, sana ay dumating ang araw na mapatawad mo ko, Rona. Pasensya na dahil nagmahal lang naman ako. Ito lang Sir Bob ang kwento ko. Maraming salamat sa inyong oras at sana ay mabigyan ng chance na ma-feature ito sa inyong channel. Magandang araw, Boss Bob, pati na sa mga nakikinig. Ako si Max from Nueva Vizcaya. Gusto ko lang ibahagi itong kwento ko. Hindi ko po sinasadya pero kung hindi ko rin yun ginawa ay hanggang ngayon nangangapa pa rin ako kung sino ang kabit ng misis ko. Oo, nagkakamali tayo. Pero dahil naging marupok tayo sa pagmamahal natin sa isang tao. Isang pagmamahal na hanggang ngayon ay hindi pa rin ako pinapatahimik ng konsensya. Na minsan, dinadalaw ako ng kaluluwa ng kabit ni misis. Ganito po kasi yon, boss. Pareho kami nagtatrabaho ni misis sa iisang kumpanya. Quality control siya at ako naman ay isang company nurse. Magkaiba kami ng schedule. Napapansin ko na palaging pinipili ni misis ang schedule na graveyard, which is hindi pabor sa akin dahil pang day shift ang schedule ko. Gusto ko sanang sabay kaming pumapasok, kumakain at umuuwi. Pero malabong mangyari yon. Kaya ang ginawa ko, pinapabaunan ko na lang siya ng pagkain na ako mismo ang nagluluto at nagpe-prepare. Pati sa inumin niyang paborito, ako ang nagtitimpla. Ganon ko kamahal ang misis ko. One time, habang nagsi-CR ako, ay narinig kong usap-usapan nila na may kabit daw si misis. Ang sweet pa nito dahil pinaghahandaan pa ng pagkain at ang ikinaiinit ng ulo ko ay ang pagkain na binibigay nito sa kabit niya ay ang mismong pagkain na pinapabaon ko sa kanya. Kaya dahil sa galit, nakaisip ako ng bagay na hindi ko inaasahang pagsisisihan ko pala. Hinaluan ko ng upos ng katol ang juice na hinanda ko para kay misis. Gusto ko kasing malaman kung sino yung kabit niya. Lumabas agad ang katotohanan. Biglang nagkasakit yung pinsan ko na nagtatrabaho rin sa kumpanya na pinagtatrabahuhan namin. Akala ko nung una ay coincidence lang. Pero nung pangalawang beses na hinalo ko ulit yung upos ng katol ay pinagsisihan ko talaga. Mabilis ang pagbagsak ng kalusugan ng pinsan ko. Marami naglalabasan na iba't ibang sakit niya. Palagi na ring balisa si misis pero hindi pa rin sila umaamin. Tapos sumabog ang balita na isinugod yung pinsan ko sa ospital. Namatay siya. Kasabay ng pagkamatay ni pinsan ay ang pagbubuntis ni misis. Pareho naming alam na hindi ako ang tatay ng pinagbubuntis niya, na ang pinsan ko ito. Hindi nga lang pwedeng sabihin ni misis na hindi sa akin yon dahil pamilyado rin yung pinsan ko.
Ito na po ang simula ng aking kalbaryo. 2 araw matapos ng pagkamatay ng kabit ni Mrs., which is yung pinsan ko nga, mag-isa lang ako sa bahay noon since graveyard shift pa rin yung schedule niya. Pero pakiramdam ko ay may kasama akong iba sa bahay. Bawat galaw ko ay parang may naatingin sa akin. Magdamag akong hindi natulog dahil naririnig ko sa sala na may magdamag ding nanonood ng TV. Hindi ako lumabas dahil sa takot ko kung ano ang madatnan ko sa labas. Nanatili lang ako sa kwarto. Pagpasok ko kinabukasan ay para akong may hangover. Pigilang antok na nararamdaman ko nun. Pasimple lang akong pumasok ng CR para umidlip, pero pati sa work ay hindi ako pinapatahimik. Alam ko na ako lang yung pumasok sa CR noong mga oras na yon dahil hindi pa break time. Tapos may nararamdaman ako na may ibang pumasok. Bigla akong kinabahan. Wala akong narinig na umiihi dahil iisa lang naman ang pintuan ng cubicle. Yung iba ay bukas na. Ewan ko ba boss, pero noong mga oras na yon ay parang may iba akong kasama sa CR. Ramdam ko talaga na may kakaiba nun. Natatakot akong lumabas dahil ayokong makita yung kung ano man o sino mang nilalang ang nasa labas. Pero hindi rin ako pwedeng magtagal sa loob ng CR. Kahit na aminado ako sa sarili noon na natatakot ako, pero ayoko namang manatili sa loob kasama ang kung sino man ang nandoon. Ilang beses pa akong napalunok at napaantanda bago huminga ng malalim palabas ng pinto. Halos mawalan ako ng malay sa bumungad sa akin. Nakatayo sa harapan ng salamin ang kulubot na itsura ng pinsan ko. Walang ekspresyon itong naatitig sa akin. Sa takot ko nga ay napatakbo ako nang wala sa oras. Kulang na lang ay atakihin ako sa puso dahil sa nakita. Hindi pa doon natatapos. Maraming beses talaga itong nagpaparamdam. Ang pinakamalala ay nung nag 40 days na ito. Nakatayo lang ito sa paanan ng higaan ko. Walang ekspresyon ng muka. Ganun lang kasimple ang pagpapakita nito sa akin, pero para sa akin, hindi ito nakakatuwa. Kahit sino naman ay matatakot kapag dinalaw ng multo. Kilabot ang nararamdaman ko tuwing nagpapakita ito sa akin. Kinaumagahan, kinausap ko yung asawa ko. Nagulat pa nga siya na matagal ko na raw palang alam ang relasyon nila ng pinsan ko. Inamin ko rin sa kanya yung ginawa ko. Umiyak siya nang malaman ito. Nagkapatawaran kaming dalawa. Sumunod naman na kinausap ko ay yung asawa ng pinsan ko. Hindi ito nagalit sa akin, bagkus ay nagpapasalamat pa. Doon ko rin nalaman na hindi lang pala si Mrs. ang una nitong naging kabit. Humingi naman ako ng tawad sa pinsan ko dahil sa nagawa ko. Dinalaw ko siya sa puntod niya. Siguro napatawad na ako nito gaya ng pagtanggap ko sa anak nila ng Mrs. ko. Iyon na yung huling paramdam niya sa akin at hindi na nasundan pa. Sana boss ay mabasa ninyo itong kwento ko. Palagi pa rin ako nag-aabang ng mga upload nyo. Magandang gabi sa inyo Kuya Bob. Ako po si LJ from Iloilo. May naging karanasan po ako dati na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makakalimutan. Kinikilabutan nga ako kapag naaalala ko yon. Nagsimula po ito nung may nagpapadala ng bungkus ng bulaklak sa bahay namin isang gabi. Nagtaka pa nga kami kung kanino galing yon. Malabong mangyari na para sa akin dahil hindi naman ako babae, pusong babae lang. At hindi naman kay Lola dahil sa edad nitong 80 ay ulyanin na. Tapos halos araw-araw na may iniiwang tangkay ng bulaklak sa bawat sulok ng bahay namin. Nagsimula ng pagdudahan ni Papa si Mama na maaaring itinatanggi ni Mama. Ito rin ang dahilan kung bakit palaging nag-aaway sila. Nagalit si Papa kay Mama dahil bakit tinatanggap nito ang mga bulaklak na iniiwan sa bahay.
Dapat ay hindi nito binibigyan ng pag-asa ang kung sino mang siraulong nag-iiwan ng bulaklak sa bahay nila. Pero tikom lang ang bibig ni Mama. Hanggang sa tuluyan na nga silang maghiwalay. Pinili kong samahan si Mama taliwas sa pagsasabi nito sa akin na mas mapapabuti raw ang lagay ko sa piling ni Papa. Kaya naiinis ako lalo na sa kabit ni Mama. Nakasira na nga ito sa pamilya namin, nagawa pa nitong sulsulan si Mama. Inisip ko talaga noon na baka sinusulsulan na nito si Mama kaya lagi na nito akong inaaway. Nalaman ko na lang ang totoong dahilan kung bakit nang masaksihan ko mismo ang pagdalaw ng kabit ni Mama sa aming bahay. Gabi na noon at kaming dalawa lang ni Mama ang naroon noong mga oras na yon nang maarinig ako ng katok mula sa pinto. Wala naman kaming ini-expect na bisita dahil mag-aalas 10 na rin ng gabi yon. Hindi rin pwedeng si Lola dahil nakastay ito sa bahay nila kung saan nandoon ngayon si Papa. At 2 barangay pa ang pagitan ng mga bahay namin. Nakahiga na ako doon sa kwarto ko at nagpapaantok nang may kumatok. Bahagya akong nakaramdam ng kaba. Sino ba naman kasi ang kakatok ng 10 oras ng gabi? Not unless kung emergency yon. Pero hindi dahil kung emergency ang kailangan ng kumakatok sa labas. Baka hindi lang ilang katok yon. Hindi ako gumalaw. Hinintay ko munang magsalita yung tao sa labas. Hindi ko rin maipaliwanag sa sarili ko noon. Basta palakas ng palakas yung kabog ng dibdib ko. Iba talaga yung kutob ko kapag ganito. Muli na naman akong nakarinig ng pagkatok. 2 katok pa rin. Hindi ako kumilos. Nakakaramdam na kasi ako ng takot. Malakas ang kutob ko na baka hindi tao ang nasa labas. Kakaiba kasi yung kabog ng dibdib ko nung gabing yun. Ang dami na tuloy pumapasok sa isipan ko dahil sa 2 katok. Tapos, narinig ko na lang na bumukas ang pinto sa kwarto ni Mama. Nagmadaling bumaba si Mama para pagbuksan ang kung sino man yung kumakatok sa labas. Gusto ko sanang pigilan si Mama noon dahil baka iba na ang mapagmuksan niya. Pero nagdalawang isip ako. Baka kasi ang 2 pagkatok sa pinto ay ang paraan ng kabit ni Mama para ipaalam dito na siya ang nasa labas. Hindi pa rin ako bumaba pero na-curious na ako. Kaya sumilip lang ako sa siwang ng pinto ng kwarto ko para tingnan kung sino yung ine-expect na bisita. Doon na nanlaki ang mga mata ko sa nasaksihan. Hindi ako maapaniwala sa nakita kong naatayo sa aming pintuan. Pinapasok ni Mama ang isang lalaki pero parang hindi siya tao. Isang malaki at mabalahibong nilalang na ang kalahating katawan nito ay parang sa kabayo. Natakot ako bigla para kay Mama. Hindi ko kasi inaasahan ang magiging bisita ng gabing yun. Ibig sabihin, isang tikba lang ang kabit ni Mama. Walang makikitang kahit anong bahid ng takot sa mukha ni Mama. Bagkus ay masigla pa nga itong pinapasok niya. Napangiwi ako sa nasaksihan. Matagal bago mag-sink in sa akin kung papaanong makipaghalikan at yumakap si Mama sa kakaibang nilalang. Totoo nga na may kabit si Mama, pero hindi lang basta kabit. Dahil isa palang tikba lang ang karibal ni Papa sa puso ni Mama. Doon ako biglang natauhan. Inisip ko na makaginagamit lang siya ng tikbalang ng itim na mahika na baka hipnotismo ang ginawa nito. Isang kakaibang teknik para linlangin ang mga biktima. Kaya nagplano ako kung paanong mawawala sa landas namin ang kabit ni Mamang tikbalang. Nagpatulong ako kay Papa tungkol sa kung paano ito mapaalis. Ayon sa mga matatanda sa amin na kailangan kunin yung gintong buhok nila. Pero iba ang naisip kong paraan. Nagpatulong din ako sa isang albularyo kung paanong tuluyang mapaalis ang elemento. Pinayuhan ako nito ng mga gagawin. Binigyan din ako nito ng karagdagang pantaboy sa tikbalang. Tuwing kabilugan ng buwan, madalas na bumisita ang kabit ni Mama. May pinayo sa akin ng albularyo. Nagsaboy ako ng asin sa paligid namin. Lahat ng bintana at pintuan ay linagyan ko rin. Bago rin dumating ang kabit ni Mama, ay binabaligtad ko muna yung mga suot naming damit. Kaya nung narinig ko ulit yung 2 pagkatok mula sa kabit,
Tama talaga yung hinala ko na nasa ilalim ng hipnotismo si Mama dahil noong mga oras na yon ay takot na takot nang pugbuksan ang kung sino mang kumakatok sa pinto. Siya pa nga yung nagsabi sa akin na baka maligno ang nasa labas, lalo na nung marinig nito na hanggang 2 katok lang ang ginawa ng kung sino man yon. Kahit takot din ako ay naglakas loob ako na pagbuksan ng pinto ang tikbalang. Nang mapagbuksan ko na siya ay nagpakawala ng matinis na tili si Mama. Takot ang makikita sa mga mata nito. Nagulat yung tikbalang nang makitang takot na takot si Mama sa kanya. Nagwawala pa ito sa labas. Hindi rin kasi ito maapasok lalo na nang sumigaw ako ng malakas na humihingi ng dispensa at pasintabi. Kahit natatakot ay tinatagan ko talaga yung loob ko. Alalang-alala ako para kay Mama. Tumakbo palayo ang tikbalang. Nung mahimasmasan na si Mama, nagsabi ito sa akin na lumipat na kami ng tirahan, yung mas safe. Mabuti na lang talaga at hindi na kami ginambala ng tikbalang simula nun. Mukhang nakahanap na ito ng bagong mabibiktima. Nangyari po ito halos 30 years nang nakalipas, kaya bata pa ako noon, nasa first year high school. Hanggang dito na lang Kuya Bob ang kwento ko. Maraming salamat kung inyong mabasa. More power sa inyong channel. Kumusta kayo, sir? Sana ay okay naman. Ako si Annaliza from Masbate. Gusto ko lang po sanang i-share ang nakakakilabot na experience ng kapatid ko dahil sa kabit ng sister-in-law ko. Hindi rin nagpatalo yung angkan namin sa ginawa nito. Maalam sa panggagamot ang angkan namin. Iilan lang yun nakakaalam nun. Maski nga ang sister-in-law ko ay hindi yun alam. Parehong lumuwas ng Manila yung kapatid ko at ang sister-in-law kong si Elda. Ako that time ay namamasukan bilang service crew na malapit din sa pinagtatrabahuhan nila. Bali iisang bahay lang ang inupahan namin para maatipid na rin. Tutal ay magkapamilya naman kaming 3. Nakapagtrabaho sila sa isang printing company at doon din nagsimula ang bangungot sa buhay ng aking kapatid. May naging ka-workmate sila na taga-probinsya rin na harap-harapan ang palipad hangin nito kay Elda kahit na ilang beses na siyang tinatanggihan nito. At alam ng mga katrabaho nila na mag-asawa ang kapatid ko at yung sister-in-law ko. Pero hindi pa rin ito tinatantanan si Elda. Niligawan pa nga niya ito kahit na hindi pwede. Patuloy pa rin siyang tinatanggihan na Elda. Yung kapatid ko naman ay nakonsumisyon na sa lalaking ka-workmate nila. Madalas silang pinagpipiyasahan na pag-usapan sa trabaho. Ilang beses ko na rin silang sinabihan na lumipat na lang dahil maski ako ay naiinis na sa kawalang respeto nito sa kanilang mag-asawa, lalo na sa kapatid ko. Pero ang rason ng kapatid ko ay sayang daw ang bigayan ng sahod. Hindi kasi lahat ng kumpanya ay nabibigyan ng sapat na sweldo. Karamihan ay magugulang. At isa pa, hindi ganun kadali ang maghanap ng trabaho sa Maynila. Wala na akong nagawa. Umabot ang kapatid ko ng 1 taon sa kumpanyang pintatrabahuhan nang magkasakit ito. Nagsimula sa sakit ng ulo, namimilipid ito ng mahigit 3 oras. Kahit pinapainom na namin ito ng gamot ay hindi pa rin kumakalma. Sumunod naman ay ang pagsakit ng sikmura niya at pagsusuka ng dugo. Ang findings ng doktor, walang makita. Kaya naguguluhan kami nung una kung anong klaseng sakit ang dumapo sa kapatid ko. May mga gabi na nagigising na lang ito na namimilipit sa sakit ng ulo at tiyan. Panay rin ang suka niya ng dugo. Maiiyak na lang ako dahil hindi ko alam kung papaano ko siya pakalmahin. Kasabay ng mga kakaibang nararamdaman ng kapatid ko ang kakaibang kinikilos din ni Elda. Napansin ko na parang nawawala na ito ng pake sa kapatid ko. Minsan, naabutan ko siya na abala sa pakikipag-usap sa phone habang nagmamakaawa yung kapatid ko dahil sinumpong na naman ang sakit na hindi malaman kung ano.
Habang nagdurusa yung kapatid ko sa sakit na hindi namin malaman, ay doon pa siya bumigay. Naging sila nung lalaking nanligaw sa kanya ng 1 taon. Kasabay ng pagsagot niya sa lalaking ka-workmate ay pansamantalang gumaling yung kapatid ko. Nagalit ako kay Elda. Doon ko rin nalaman na may kababalaghang ginawa yung kabit ni Elda. Tumutugma kasi ito sa hinala ko. Alam ko kung gaano kamahal ng kapatid ko si Elda, kaya hindi maiwasan na magmakaawa ito para balikan siya. At sa tuwing ginagawa niya yon ay saka naman bumabalik yung iba't ibang sakit sa katawan nito. Malakas ang naging kutob ko na nung mga oras na yon, malaki talaga ang kinalaban ng kabit sa nangyayari sa kapatid ko. Isang beses, bigla na lang itong nag-collapse dahil sa sobrang sakit ng ulo. Tapos may mga naglalabasang langaw sa tenga niya. Ang malala pa, nang sumuka na ito ay may mga pakong kasama pati na ipis. Sobrang takot ko nun. Nahabag din ako sa kalagayan ng kapatid ko dahil bakit kailangan na paabutin pa ng ganito. Ang kapatid ko na nga ang inagawan, pinakulang pa ito ng kabit ng asawa niya. Habang tumatagal ay palala ng palala ang ginagawa nito kay kuya. Wala man lang ginawang aksyon si Elda para pigilan yung kabit niya. Parang hindi na niya kilala yung kapatid ko na asawa niya. Hindi na naapagtrabaho ng maayos si kuya hanggang sa tuluyan na itong tumigil. Kaya nagdesisyon muna ako na umuwi na lang kami ng Masbate. Pagdating namin doon, seryosong sinalubong kami ng lola ko. Alam kong kasalanan sa taas ang gumanti, pero lintik din naman talaga ang walang ganti. Kasi wala namang ginawang masama yung kapatid ko para magdusa siya ng ganito. Sinagawa ni lola ang orasyon. Walang kahit ni isa sa amin ang tumutol. Nakatingin lang ako habang inaangat nito ang 2 manikang itim sa harapan ng walang malay kong kuya. Tuwing dumadaing sa sakit yung kapatid ko, ay siya namang pagtusok ni lola ng karayom sa lalaking manika, habang binibigkas ang mga katagang siya lang ang nakakaalam. Pinaghalong takot, kaba, awa at galit yung nararamdaman ko nun. Mas nanaig nga lang ang takot ko na baka hindi kayanin ng kuya ko ang ginawa ng kabit ni Elda. Tumutulong pa nga ako sa paghawak sa kapatid ko kapag nagpapagulong-gulong ito sa sakit na nararamdaman. Halo-halong emosyon na rin ang nararamdaman ko noong mga oras na yon. Pinagdasal ko na sana ay matapos na. Hindi ko na kasi kayang tiisin na makitang nahihirapan yung kuya ko dahil sa kagagawan ng kabit ng asawa niya. Magdamag kaming nag-abang. Walang kahit isa sa amin ang natulog. Masaya naman ako sa naging resulta. Tuluyang gumaling yung kuya ko. Nagtagumpay si lola sa pagliligtas sa apo niya. Ang huling balita ko, nabaldado ang kabit ni Elda. Na aksidente ito sa trabaho. Naputulan ng kamay. Dinaan sa sakit sa diabetes kaya pati ang paa nito ay kailangan na ring putulin. At si Elda, magkasama pa rin sila ng kabit niya pero hindi na siya maapagsalita. Parang tinakasan ng sariling katinuan. Minsan okay, madalas ay hindi. Aminado ako na mali ang ginawa ng pamilya ko. Pero kahit sino naman ay walang ibang hangad kundi ang mapabuti ang taong mahal natin, lalo na ang kadugo. Kung hindi namin ibabalik sa kabit ni Elda ang ginawa niya sa kapatid ko, ay baka matagal na itong malamig na bangkay. At yun ang hindi pwedeng mangyari. Sa mga nakikinig, hindi ko sinasabing tularan niyo ko o kami. Pero nakadepende na po sa inyo kung papaano niyo i-handle ang sitwasyon kung kayo ang nasa katayuan ko. Ginamitan ng black magic si kuya. Kayo ba? Hindi niyo ba gustong ibalik yon sa may gawa? Hanggang dito na lang po Sir Bob ang kwento namin. Maraming salamat kung inyong mabasa. Sana ay manarate nyo itong kwento sa channel para naman mapainggan ko. Aabangan ko po at ang ibang silent listeners sa lugar namin dahil ilan po sa mga kamag-anak at kaibigan ko ay nakikinig din sa inyo. More power and God bless.